Ang pangalan ko ay Abby Manansala. Ako ay 34 na taong gulang. Nagtatrabaho ako bilang isang pediatric nurse sa Maynila. Mabigat ang katahimikan sa loob ng Rizal Hall ng Malacanang. Amoy kasaysayan ang paligid, amoy floor wax, lumang kahoy, at libu-libong sampagita. Ang mga aranya sa itaas ay sobrang liwanag. Kaya't ang mga medalya sa uniforme ng mga nasa unahan ay nagniningning na parang mga bituin. Nakaupo ako sa isang silyang pelos. Ang mga kamay ko ay mahigpit na nakakapit sa aking clutch bag hanggang sa mamuti ang aking mga buko. Sa podium, tumikhim ang Pangulo ng Pilipinas. Para sa natatanging kabayanihan at katapangan sa kabila ng panganib sa sariling buhay, higit pa sa tawag ng tungkulin, panimula ng Pangulo. Ang asawa ko ay nakatayo 10 talampakan ang layo sa akin. Si Kaloy, suot niya ang kanyang dress uniform. Nakatayo siya na parang estatwa. Pero nakikita ko ang panginginig ng kanyang kaliwang kamay. Ang kamay na humahawak sa akin kapag binabangungot ako. Humakbang ang Pangulo. Isinuot niya ang laso sa leeg ni Kaloy. Ang mabigat na gintong medalya ay lumapat sa kanyang dibdib. Ang Medal of Valor. Ang palakpakan ay nagsimula sa mahina at naging dagundong. Lahat ng tao sa bulwagang ito ay nakatayo. Mga general, senador, mga bayani. Lahat sila ay nakatingin sa asawa ko. Ang lalaking nag-aayos ng tubo para mabuhay. Ang lalaking ipinagtitimpla ako ng tsaa 2:00 ng madaling araw kapag gumuguho ang mundo ko. Lumapit si Kaloy sa mikropono. Mukha siyang takot. Mas takot pa kaysa noong nasa bakbakan siya. Bumunot siya ng nakatuping papel mula sa kanyang bulsa. 3 gabi naming pinraktis ang talumpating ito sa aming hapagkainan. Formal ito. Ligtas. Tumingin siya sa papel. Pagkatapos ay tumingala siya. Hinanap niya ang mga mata ko sa karamihan. Pahintulot na lumihis sa script. "Ginoong Pangulo," sabi niya sa mikropono. Ngumiti at tumango ang Pangulo. Huminga ng malalim si Kaloy. 3 taon na ang nakalilipas. Akala ko ang tapang ay ang pagtakbo palapit sa putukan, sabi niya, malalim at matatag ang boses. Nagkamali ako. Itinuro sa akin ng asawa ko na ang tunay na tapang ay hindi tungkol sa labanan. Ito ay ang pagpili sa pagmamahal. Kahit na sinasabi ng sarili mong pamilya na hindi ka sapat, tumahimik muli ang silid. Pero ang katahimikang ito ay iba. Matalim. Ang clutch bag ko ay nagsimulang mag-vibrate sa aking hita. Buzz, buzz, buzz. Hindi ko na kailangang tingnan para malaman kung sino ito. Umilaw ang screen. Mommy, mommy, mommy. 100 at 10 missed calls mula nang magsimula ang broadcast. 34 na taon akong naghintay na tawagan nila ako, na makita nila ako at pinili nila ang araw na ito. Hinayaan ko itong tumunog. 10 linggo bago nito, nakatayo ako sa isang bridal suite sa Tagaytay, pinipigil ang aking hininga. Ang araw sa umaga ay tumatagos sa mga antigong bintana. Dapat sana ay maganda ito. Ang matalik kong kaibigang si Luis ay nasa likuran ko hawak ang isang baso ng juice. Ang tita Magda ko ay nakaupo sa sulok may hawak na checklist. "So, kumpirmado na ang circus?" Tanong ni Luis ng mahina. Tiningnan ko ang aking refleksyon. Hindi ko pa isinusuot ang aking gown. Natatakot ako. Sabi ni Mami baka malate daw siya, sabi ko. Nagkatinginan sina Luis at tita Magda. Nakita ko iyon sa salamin. Tinawagan ako ni Doña Divina kagabi. Maingat na sabi ni tita Magda. Tinanong na naman niya ang seating chart. Naramdaman ko ang pamilyar na kirot sa dibdib ko. Hindi gulat, kundi ang mapurol na sakit ng pagkabigo. Tinanong niya kung ang pamilya ng tubero ay uupo malapit sa kanila. Sinabi ko sa kanya na iisa lang ang mesa ng pamilya, patuloy ni tita Magda, at lahat ay pantay-pantay doon. Kaya siguro siya nalilate. Hula ko. Bulong ni Luis. Nag-vibrate ang telepono ko sa vanity table. Isang text mula sa kapatid kong si Sabrina. OMG. Hindi ako makapaniwalang itutuloy mo talaga ito. LOL. Mamamatay si Mami sa inis. Anyway,
Naka-livestream ako ng party prep, kaya hindi ako makakapunta ng maaga. Have fun sa tubero mo, babe. Skull emoji. Tinitigan ko ang screen. 2 milyong followers. Ganoon karaming tao ang sumusubaybay sa buhay ng kapatid ko online. 2 milyong tao ang kakanood lang sa kanya na pagtawanan ang kasal ko. Nilagyan ba niya ng LOL ang kasal mo? Tanong ni Luis na nakabasa sa balikat ko. Itinaob ko ang telepono. Pinilit kong ngumiti. Banat na banat ang pakiramdam sa mukha ko. Gawin na natin ito, sabi ko. Tumayo ako at lumapit sa puting bestida na nakasabit sa sulok. Simple lang ito. Tinawag itong plain o badoy ni Mami, pero gusto ko ito. Lumabas si Luis para tingnan ang venue. Tinapik ni Tita Magda ang bakanteng pwesto sa tabi niya sa sofa. Halika rito, Abby, sabi niya. Umupo ako. Kumaluskos ang seda ng aking robe. Amoy lavender at lumang papel si Tita Magda. Amoy ito ng kaligtasan. May gusto akong ipakita sa iyo, sabi niya. Binuksan niya ang kanyang telepono. Binuksan niya ang Instagram. Ito ay story ni Sabrina. 10 minuto ang nakakaraan. Okay guys, so, ito ang venue para sa 30th anniversary party ni na Mommy at Daddy. Huni ni Sabrina sa screen. Can you believe it? 30 years. August 15. Mark your calendars. August 15. 2 buwan na lang iyon mula ngayon. Sabi ko na nga ba, pinaplano na ito ng nanay mo simula pa noong Enero. Mahinahong sabi ni Tita Magda. Hindi ko alam. Alam kong hindi mo alam. Tiningnan ko ang video. Nakita ko ang nanay ko sa background na nagtuturo sa isang florist. Mukha siyang masaya. Nakapokus. 6 na buwan na siyang nagpaplano ng party at hindi man lang ako inimbita. Hinawakan ni Tita Magda ang kamay ko. Tuyo at mainit ang balat niya. Nakikita ni Divina ang sarili niya kay Sabrina. Sabi ni Tita Magda. Nakikita naman niya ang mga takot niya sa iyo. Hindi ito tungkol sa halaga mo, Abby. Tungkol ito sa mga sugat niya. Hindi ibig sabihin noon. Hindi na masakit. Bulong ko. Alam ko. Pero ang araw na ito ay hindi tungkol kay Divina. Tungkol ito sa iyo at sa lalaking tumitingin sa iyo, na para bang ikaw ang naglagay ng buwan sa langit. Naisip ko na kung bibigyan lang sana nila siya ng pagkakataon, sabi ko, kung makikilala lang nila siya ng maayos. Hija, nagkaroon na sila ng mga pagkakataon, sabi ni Tita Magda. Naalala mo ba yung hapunan? Naalala ko. Tinanong ni Mami si Kaloy kung kaya ba niyang bumili ng disenteng Amerikana. Tinanong ni Mami kung face lang ba ang pagiging tubero. Hindi siya kikilalanin ng nanay mo, Abby, kahit ano pa ang gawin niya. Tumango ako. Alam kong tama siya. 4 na oras ang lumipas, nagsimulang tumugtog ang string quartet ng Pachelbel's Canon. Nakatayo ako sa likod ng salamin na pinto ng garden venue. Ang araw sa hapon ay ginintuan, ang hangin ay amoy sampagita at damo. Perpekto ang lahat. Tumingin ako sa dulo ng aisle. Naghihintay si Kaloy. Mukha siyang hindi komportable sa kanyang suit, pero nang makita niya ako, bumaba ang tensyon sa kanyang balikat. Ngumiti siya, isang maliit at pribadong ngiti na para lang sa akin. Pagkatapos ay tumingin ako sa kaliwa, sa unang hilera sa side ng bride. 4 na puting silyang kahoy. May mga nakatagong reserved signs na tinalian ng silk ribbon. Isa para kay Don Gerardo, isa para kay Doña Divina, isa para kay Sabrina, at isa para sa date ni Sabrina. Bakante. Lahat sila. Hindi sila na late. Hindi talaga sila darating. Naramdaman ko ang lamig. Nasa 30 degrees ang init sa Tagaytay, pero nanginginig ako sa ginaw. Gumalaw ang mga bisita. Naririnig ko ang pagkaluskos ng graba habang lumilingon sila. Nakita rin nila ang mga bakanteng upuan. Nasa tabi ko si Luis. Handang ihatid ako sa altar. Pinisil niya ang braso ko. Uy, bulong niya. Tumingin ka sa akin. Ang mga silyang iyon ay bakante. Dahil bakante ang mga puso nila, Abby, hindi ikaw. Alam ko. Sabi ko. Pero nanginginig ang boses ko. Tumingin ako pabalik kay Kaloy. Nakita niya ang mga silyang iyon. Tumigas ang panga niya.
Pagkatapos ay ginawa niya ang isang bagay na wala sa rehearsal. Bumaba siya mula sa altar. Pumalya ang musika. Napasinghap ang mga bisita. Naglakad si Kaloy sa gitna ng aisle. Ang kanyang bota ay kumakayod sa puting graba. Nilampasan niya ang kanyang tito, ang kanyang mga kaibigan sa Navy, ang mga naguguluhang mukha ng mga katrabaho ko. Naglakad siya hanggang sa makarating sa akin. Huminto siya sa harap ko at hinawakan ang mga kamay ko. Magaspang at mainit ang mga palad niya. Nagbago ang isip ko. Tungkol saan? Tanong ko. Sa paghihintay sa dulo. Tumingin siya sa balikat ko. Sa mga bakanteng upuan. Hindi siya mukhang galit. Mukha siyang malungkot. Pero hindi para sa amin, kundi para sa kanila. Sabay tayong maglalakad, sabi niya. O, humarap siya sa mga bisita. Iminuwestra niya ang kanang bahagi ng aisle, ang panig na puno ng tao. Ang tito Jimmy niya ay nagpupunas ng mata. Ang mga kaibigan niya mula sa serbisyo ay nakatayo ng tuwid. Nakangiti ng malapad si Tita Magda. Pamilya yan, abs, sabi niya ng mahina. Ayan sila oh, tiningnan ko sila. Tiningnan ko sila ng maigi. Nakita ko ang pagmamahal. Nakita ko ang mga taong sumipot. Huwag mong tingnan ang mga bakanteng upuan, bulong ni Kaloy. Tingnan mo yung mga puno. Huminga ako ng malalim. Pinisil ko ang kamay niya. Okay, sabi ko. Naglakad kami sa aisle ng magkasama, magkatabi. Nang tanungin ng opisyal kung tinatanggap ko ba ang lalaking ito, sumagot ako ng opo, ng sapat na lakas para marinig ng mga kapitbahay. Hindi ko tiningnan ang telepono ko hanggang sa matapos ang reception. 1 tied 3 missed calls at isang notification mula sa Instagram. Naka-livestream si Sabrina ng party prep. Hawak ng nanay ko ang isang color swatch at tumatawa. Hindi siya mukhang isang inang nangungulila sa kasal ng anak niya. Mukha siyang babaeng nasa lugar na gusto niya. Ibinulsa ko ang telepono. Tiningnan ko ang asawa ko. Tumatawa siya sa sinabi ni Luis. Akala ko tapos na akong umasa. Akala ko ang mga bakanting upuan na ang katapusan noon. Hindi ko alam na ang tunay na pagsubok ay nagsisimula pa lang 3 linggo pagkatapos ng kasal. Nakatambak pa rin ang mga karton sa sala ng inuupahan naming bahay. Hindi ito palasyo. Isa itong 2-bedroom bungalow sa gilid ng bayan na may balkonaheng medyo tagilid at water heater na humuhuni ng mababang tono. Pero amin ito. Nakatayo ako sa isang bangkito, sinusubukang hanapin ang tamang pwesto para sa framed photo ng araw ng aming kasal. Ito yung black and white shot namin na naglalakad pabalik sa aisle, kaming dalawa lang ni Kaloy. Malabo ang mga bakanteng upuan sa background. Pero alam kong nandoon sila, konting kaliwa. Sabi ni Kaloy. Nakaupo siya sa sahig, nagbubuo ng bookshelf. May screwdriver siya sa isang kamay at bote ng beer sa tabi ng tuhod niya. Mukha siyang nasa tahanan. Mukha siyang permanente. Dito? Tanong ko. Inusog ang frame ng 1 pulgada. Perfect. Bumaba ako. Tiningnan ko ang litrato. Sa litrato, mukha kaming hindi matitibag. Sa litrato, walang makakasakit sa amin. Pero habang nakatayo sa sala, nakatingin sa mga pader, naramdaman ko na naman ang kirot. Para itong phantom limb. Pilit ko pa ring inaabot ang pamilyang pinutol na sa akin. Tumayo si Kaloy at pinagpag ang gabok sa kanyang maong. Lumapit siya sa likuran ko at niyakap ako sa baywang. Ipinatong niya ang baba niya sa balikat ko. Ginagawa mo na naman, bulong niya. Ang alin? Tinitingnan. Kung ano ang kulang imbes na kung ano ang nandyan. Sumandal ako sa kanya. Matatag siya, mainit. Tahimik lang kasi, sabi ko. Kadalasan sa ganitong oras, tumatawag na si Mami para sabihin kung ano ang mali sa mga thank you notes ko. O nagde-text si Sabrina ng links para sa weight loss teas. At namimiss mo yon? Namimiss ko ang pakiramdam na kabilang ako, Kaloy. Kahit na masamang klaseng pagtanggap, mahirap ipaliwanag, iniharap niya ako sa kanya. Madilim at seryoso ang mga mata niya. Bumubuo tayo ng sarili nating mundo, Abby. Isa-isang laryo. Hinalikan niya ako.
lasang beer at pangako. Sa sandaling iyon, naniwala ako sa kanya. Naniwala talaga ako na sapat na siya, na sapat na kami. Tapos, tumunog ang telepono ko sa kitchen counter. Ang ringtone ay humiwa sa sandali na parang kutsilyo. Ito ang espesipikong ringtone na inassign ko sa kanya ilang taon na ang nakararaan. Ang pambungad na tugtog ng Imperial March mula sa Star Wars. Tumingin ako kay Kaloy. Bumuntong hininga siya at binitawan ako. Pumunta ako sa kusina. Umiilaw ang screen. Mommy, huminga ako ng malalim. Sinagot ko, "Hello, Mommy?" Abigail. Malutong ang boses niya. Walang hello. Walang congratulations. Puro negosyo. Sinabi sa akin ng tita Magda mo na itinuloy mo raw. Nagpakasal ako, Mommy. Opo. Sa tubero. Kay. May pause. Naririnig ko ang bahagyang pagkalansing ng yelo sa baso. 5:00 na ng hapon. Ibig sabihin, nasa pangalawang gin tonic na siya. Well, sabi niya. At naririnig ko ang kibit balikat sa boses niya. Palagay ko, tapos na ang tapos na. Iniisip namin ng daddy mo na baka kapag maayos na ang lahat, pwede kayong pumunta dito para mag-dinner. Napahawak ako sa gilid ng counter. Ito na yon, ang olive branch. Ang sandali ng pagkakasundo na 1,000 beses ko nang nilaro sa utak ko. Masaya po sana yon, Mommy. Sabi ko, wonderful. Ipapacheck ko kay Sabrina ang schedule niya. Gusto naming nandoon ang lahat. Lahat! Ibig sabihin si Sabrina ang maghuhusga. Si Sabrina ang magpapasya kung karapat-dapat ba si Kaloy na makasama sa iisang kwarto ng mga manansala. Oh, at sweetie. Dagdag ni Divina. Ang boses niya ay bumaba sa matamis na tono na laging senyales ng panganib. Huwag mong kalimutan na anniversary party namin sa susunod na buwan. Ika, 15. Pwede mo siyang isama kung gusto mo. Isama siya na parang asong kalye na inampun ko. Good. Dapat ko ring banggitin na cocktail attire ito. Siguraduhin mong may maayos siyang suit. Hindi damit pang trabaho. Darating ang photographer mula sa Manila Society at ayoko ng anumang awkwardness. Ipinikit ko ang mga mata ko. Ayan na, ang kondisyon. Pumunta kayo. Pero kung kaya nyo lang magpanggap na kung ano ang gusto namin, pumunta kayo. Pero itago nyo ang mga gasgas. May suit siya, Mommy. Magkita tayo sa Martes kung ganoon. 7:00. Huwag kayong may late. Namatay ang linya. Ibinaba ko ang telepono. Nakasandal si Kaloy sa hamba ng pinto. Pinapanood ako. Gaano kalala? Tanong niya. Inimbita niya tayo sa dinner. At sa anniversary party. Mabuti yon, di ba? Gusto niyang siguraduhin na magsuot ka ng maayos na suit. Tumigas ang panga ni Kaloy. May maliit na kalamnan na gumalaw sa pisngi niya. May suit ako. Tahimik niyang sabi. Alam ko. Anong problema? Ang problema ay hindi ko alam kung gusto ko pang pumunta. Pero kasinungalingan yon. Alam naming pareho na pupunta ako. Lagi akong pumupunta. Lagi akong sumisipot. Umaasa na sa pagkakataong ito ay magiging iba na. 1 linggo ang lumipas. Umuwi ako ng maaga galing sa double shift sa ospital. Kumikirot ang mga paa ko at amoy antiseptic ako. Ang truck ni Kaloy ay nasa driveway na hindi karaniwan. Madalas ay nagtatrabaho siya hanggang lumubog ang araw. Binuksan ko ang pinto sa harap. Nakaupo si Kaloy sa sofa. Naka-work clothes pa rin siya. Maputik ang bota niya pero hindi niya hinubad. Nakatitig siya sa isang makapal na cream-colored envelope sa mga kamay niya. Patay ang TV. Tahimik ang bahay. Kaloy! Sabi ko. Binababa ang bag ko. Napatalon siya. Tumingin siya sa akin na parang nakalimutan niyang nakatira ako doon. Mabilis niyang tinupi ang sulat at isiniksik sa bulsa niya. Uy! Sabi niya. Magaspang ang boses niya. Ano yon? Wala. Mga lumang gamit lang sa army. Hindi importante. Lumapit ako sa kanya. Umupo ako sa coffee table para matitigan ko siya sa mata. Namumutla siya sa ilalim ng kanyang kayumangging balat. Ang mga mata niya ay malayo ang tingin.
Yung hitsura niya kapag may pumutok na tambutso ng kotse o may helicopter na lumipad ng mababa. Nagsisinungaling ka, mahina akong sabi. Komplikado, Abs. Tumayo siya bigla. Naglakad siya papunta sa sulok ng kwarto kung saan nakalagay ang malaking pulang metal toolbox niya. Ito ang tanging bagay na ayaw niyang ilagay sa garahe. Gusto daw niyang malapit ang mga gamit niya. Binuksan niya ang toolbox. Inilagay niya ang envelope sa loob ng top tray. Isinara niya ang takip at nilock ang mga latch. Ang metal na tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kwarto. Tinago mo, sabi ko. Hindi mo tinapon. Humarap siya sa akin. Mukha siyang pagod. May galing sa matagal na panahon bago tayo nagkakilala. Bagay na akala ko, hindi na magiging mahalaga ulit. Mahalaga ba ngayon? Tumingin siya sa toolbox. Tapos balik sa akin. Gusto nilang ibigay sa akin ang isang bagay na hindi ko deserve. Napakunot noo ako. Tiningnan ko ang lalaking ito na nagtatrabaho ng 60 oras sa isang linggo. Ang lalaking yumakap sa akin habang umiiyak ako dahil sa pamilya ko. Ang lalaking inaayos ang lahat ng hawakan niya. Hindi ko alam kung ano ang ginawa mo, Kaloy, pero kilala kita. Kung ano man ang gusto nilang ibigay sa iyo, ipinapangako ko, deserve mo ng higit pa. Hinila niya ako payakap. Hinawakan niya ako ng mahigpit. Ramdam ko ang puso niya na kumakalabog sa dibdib ko nang mas mabilis kaysa normal. Kinabukasan, makakalimutan ko na ang tungkol sa sulat. Tuloy ang buhay. Pero nandoon lang iyon sa pulang toolbox sa sulok ng sala namin. Naghihintay. Dumating ang Martes. Nagmaneho kami papunta sa bahay ng mga magulang ko ng tahimik. Suot ni Kaloy ang suit niya. Charcoal gray ito at sakto ang sukat sa kanya. Ang gwapo niya. Mukha siyang marangal. Wala siyang bahid ng stereotype na binuo ng nanay ko sa ulo niya. Pumasok kami sa circular driveway. Ang bahay ay nakadungaw sa amin. Isang malaking mansyon na may puting haligi at maayos na hardin. Bahay ito na dinisenyo para magpa-impress, hindi para magbigay ng ginhawa. Ready? Tanong ni Kaloy. Pinapatay ang makina. Hindi. Tara na.